Sa oras pong ito, kumuha po muna tayo ng mga karagdagang balita. Si dating Senator Trillanes, tuloy pa rin daw ang pakikipag-ugnayan sa International Criminal Court hanggat hindi nasisitensyahan ang dating Pangulo sa kabila ng mga akusasyong kanyang kinakaharap. Kumuha pa tayo ng karagdagang detalye dyan sa pag-ulat ni Bombo Grant Hilario. Nanindigan si former Senator Antonio Trillanes IV na kanyang hindi ititigil ang komunikasyon sa mga tauhan ng International Criminal Court sa kabila ng mga akusasyong kinakaharap. Aniyay, patuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan sa International Tribunal ukol sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon nakadetene sa The Hague, Netherlands. Hindi umano hihinto si dating Senador Trillanes sa pagtulong hanggat hindi natatapos ang kaso o di kaya nasisentensyahan si former President Duterte. Git kasi niya, libo-libong katao ang pinapatay sa nagdaang administrasyon ni Duterte noong siya'y nanunungkulan pa bilang lider ng bansa. Dagdag pa ng dating mababatas na hindi ito may kakaila sapagkat maraming saksi sa mga naging kaganapan noong kasagsagan ng kanyang administrasyon. Yes, nakikipag-ugnayan pa rin ako sa kanila. Kasi hanggang sa matapos ito, hindi ko titigilan to hanggang sa masentensyahan si Duterte. Dahil libo-libo yung pinapatay eh. 'Di ba? Alam natin yan. Kung ordinaryong Pilipino, magpapatay ka ng isang tao, kulong ka eh. Ito pa libo-libo, in-announce pa sa national media. Saksing buhay tayo lahat dito. At least yung mga mulat hindi yung nagbubulag-bulagan. So, ganun lang po yung kasimple. Si Duterte ay naharap sa partikular na kasong crimes against humanity na kasalukuyang dinidinig at iniimbestigahan ng International Tribunal. Kaugnay ang pahayag ni former Senator Trillanes IV matapos magsampa ng mga reklamo laban sa 18 dating sundalo at iba pang personalidad. Inakusahan kasi siya ng mga ito na tumanggap umano ng $2 milyon para asikasuhin ang operasyon ng mga tauhan ng korte habang nasa Pilipinas. Ito na may kanyang mariing pinabulaanan at sinabing inililis lamang ng mga Duterte ang katotohanan sa likod ng kaso laban sa dating Pangulo. Nililihis nila yung issue rito eh. Si Duterte kaya siya nasa dahig dahil inabuso niya yung kanyang kapangyarihan. Inalal siya bilang presidente ng Pilipinas para pangalagaan ang bawat Pilipino. Pero anong ginawa niya? Pinagpapatay niya yung mga kababayan natin. At ito, pinagmamalaki nila yan Walang pwedeng tumanggi na hindi nangyari yan. Bukod sa kanya, nagain rin ang mga reklamo sa Department of Justice si National Security Advisor Eduardo Año laban sa naturang grupo. Bagamat may naisampa ng mga reklamo, mariing inihayag pa ng opisyal na hahabulin ito upang papanagutin ang 18 dating sundalo kasama pati mga kasabwat. Aniyay, kakarmahin sila at sinabing maghahain ng karagdagang mga reklamo laban sa kanila. Nagpiprepare pa rin ako ng cyber libel at saka perjury. We can say, I am really mad with their malicious imputation na sabihin nilang tumanggap ako. Never will I do that in my life. Kaya nga, hahabulin ko sila eh. But anyway, ito lang yung message ko doon sa mga ex-marines. Sayang naman, nagserbisyo kayo. Sabihin niyo kung anong totoo. Huwag kayong magpamanipulate. Kung ano yung totoo, yun ang sabihin niyo. Because hindi kayo makakaligtas dito. Kung kasinungalingan ang sinabi ninyo, kakarmahin kayo dito. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.